106.7 Energy FM. Same, pero iba. Hello everybody. Oras po natin, 1:32. Kumusta ang lahat? Nako, gising na. Baka naman sa mga oras na ito, nakahiga ka pa, no? Yung totoo. Oo, bakit? Anong meron? Anong ginawa mo? Bakit puyat na puyat ka? O kaya naman mugto yung mga mata mo, no? Ay, grabe. Ano kaya naging reason yan? Naku, broken-hearted ka na naman, as always na lang. Pero wag ka mag-alala, one day gigising ka na, hindi ka na umiiyak. Gigising ka na, masaya ka na, at nai-inspire ka. Yan naman talaga yung wish ng lahat na maramdaman. Aww. But anyways, happy Tuesday once again. Kapiling mo na po ang nag-iisang chicks ng radyo. Siyempre ako yon, si Gandang Kara. Congratulations muna sa atin mga pangga. Kasi last night, tumanggap tayo ng award. Though hindi ako nakapunta, maraming salamat po sa award na binigay nyo sa amin. Ayan, may award po kami. Kami pong dalawa ni Papa Jackson. Ayan, babasahin ko lang yung award. Ayan. Kami po ay Excellence in Radio Broadcasting, Radio DJs, Gandang Kara and Papa Jackson. Tapos, Excellence in Radio Broadcasting, FM Station of the Year naman po ang Energy FM. So, maraming salamat po. Asian Excellence Achievers. Ayan, sayang kasi talagang masama ang pakiramdam ko kahapon. Actually, ngayon, nagpapagaling pa rin naman ako. Though, kaya ko naman na ngayon, pero kita pa sa aking mga mata. Ayan, at sa aking pagmumuka, ang medyo katamlayan kasi hindi pa ako fully recovered sa pagkakasakit ko. Pero kaya naman. Ayan, kaya kung gusto makita yung mukha ko, punta ka na po sa live natin ngayon, ha? Hanapin mo sa Facebook, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ayan. So congrats po sa ating lahat. Ang tagumpay namin at award namin ay inaalay din po namin sa inyo na sumusuporta lagi sa amin. Maraming salamat po. Okay? At dahil dyan, ito muna ang paalala ko sa inyong lahat, mga pangga. Speaking of health, kailangan natin pangalagaan ang ating kalusugan. Kaya naman dapat mag-MX3 Plus with L-Carnitine and CoQ10 tayo. Bawat MX3 capsule po ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen at gamma mangosteen. Ito po yung mga sangkap na nakakatulong at hindi masama sa katawan at kalusugan natin. Kaya tinawag na plus kasi meron siyang dagdag benefits ng CoQ10 at L-Carnitine. Ang CoQ10 enzyme po ay uri ng supplement na kailangan ng katawan natin lalo na nagkakaedad at para sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-Carnitine naman po ay uri ng protina na tumutulong sa maayos na metabolism or panunaw. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. At dahil dyan, eto na nga mga pangga, please like and share our live video. Kung wala ka pa sa live natin, humabol ka na ngayon. Punta ka na sa cellphone mo, sa laptop mo, sa iPad mo, kung ano man ang hawak mo ngayon, punta ka na at i-share mo na kasi maganda ang ating story ngayon na pag-uusapan. Dito lang yan sa Sincerely Kara. The purest love na mararamdaman natin ay kapag nasa kabataan tayo. Yung tipong first time mong ma-in love, makaramdam ng kaligayahan, kilig, and everything. Dahil lahat ng nararamdaman mo pag bata ka pa ay pure. Walang halong kasinungalingan at walang halong kadungisan. Kaya naman kapag nagmamahal tayo when we're young, sobrang extreme, binibigay natin lahat. Pero paano nga kaya kung binigay natin lahat? Kaso nga lang, hindi pala enough yun. Or hindi pala magiging maayos ang lahat.
Lalo na kapag nagbunga yun at hindi ka pinanindigan. Napakasakit nun. Lalo na kapag bata ka pa. Dahil hindi mo alam kung paano haharapin yung pain na first time mo lang naman naranasan. Ito ang story ni Marian. 17 years old at nagkaanak ng maaga. Siya ay isang batang ina. At hiniwalayan niya ang boyfriend niya. Siguro dahil bata pa silang dalawa at hindi nagkaintindihan, hindi naging okay ang relasyon niya sa partner niya. Kaya naman pagkapanganak niya, tinuloy niya pa rin ang pag-aaral niya. Nagsumikap siya, kaso nga lang, nung 22 years old na siya, ay yung naging classmate niya, nagkaroon sila ng relasyon at nabuo ulit ang pangalawang bata sa kanyang sinapupunan. Di niya ngayon alam kung paano sasabihin sa mga magulang niya na for the second time around, nabuntis na naman siya. At sa kasamaang palad, hindi pinanindigan ng pangalawang boyfriend niya ang nasa tiyan niya. Hanggang sa nagulat siya na sinabi ng ex-boyfriend niya na kung hindi kanya kayang panindigan, ako na lang ang tatayong ama sa ikalawang anak mo at sa anak natin. Ano nga kaya ang storya nilang dalawa? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello po, DJ Kara. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marian. Nais ko lang pong ikwento sa inyo ang naging karanasan ko noong maaga po akong naging ina. 17 years old po ako nung nanganak ako at alam ko po na hindi madali ang maging isang batang ina. Lalo na't hiniwalayan ko po ang boyfriend ko po noon. Nung una po kasi, takot na takot po akong sabihin sa magulang ko at sa boyfriend ko. Dahil baka hindi po nila tanggapin na magiging anak ko. Pero, syempre, bandang huli, ay tinanggap rin po nila ito. Ang sabi rin po sa akin ng magulang ko na mas okay na magbukod po kami ng bahay para magtutupo kami sa totoong laban ng buhay. Kaso nga lang po, umayaw ako, DJ Kara. Dahil sabi ko po sa boyfriend ko na mas mabuti po kung ako na lang magpapalaki sa anak namin, lalo na't bata pa po kaming dalawa. Nagkakilala lang naman po kasi kami sa online game hanggang sa nag-meet up po kami at may nangyari po sa aming dalawa. Kaya alam ko po sa sarili ko na hindi po siya magsaseryoso. Kaya ang naging usapan na lang po namin ay maghiwalay na po kami at magsustento na lang po siya sa anak namin. Lumipas po ng ilang taon, DJ Kara. 22 years old na po ako. Tinuloy ko po ang aking pag-aaral at meron po akong nakilala na kaklase ko kung saan ay nagkamabutihan po kami sa mga nagdaang buwan. Hanggang sa may nangyari din po sa amin at nagmunga rin po ang aming pagsasama. Sa pangalawang beses na pangyayari na yon, sobrang nahihirapan at natatakot po ako na sabihin muli sa aking magulang. Hindi ko alam yung gagawin ko, DJ Kara. Kung paano ko po ulit sasabihin sa kanila. Ang mga saklap pa po doon, na yung kaklase ko po na nakabuntis po sa akin, ay iniwan po ako nung nalaman po niya na buntis po ako. Wala po akong magawa kundi sabihin na lang po ang lahat ng ito sa aking magulang. Hanggang sa nalaman din po ito ng ex-boyfriend ko na ama ng unang anak ko. Sobrang nahihiya po ako, DJ Kara. Pero nagulat na lang po ako sa sinabi ng ex-boyfriend ko po noon. Handa raw po siyang panintigan ang magiging pangalawa kong anak, DJ Kara. Hindi ko alam kung ano po yung mukha na maihaharap ko sa kanya pero nung pumunta po siya sa bahay, kinausap niya po ako at sinabi po niyang aakuin lahat ng pangangailangan ko. Wala na akong masabi kundi pasasalamat sa lahat ng ginawa niya.
Lalo na't handa siyang mahalin kami at sustentuhan ang aking pangalawang anak. Ngayon po, DJ Kara, masaya po ako magsa-celebrate ng birthday ko dahil buo po kaming pamilya at doon ko po napatunayan na kahit na anong mangyari, hindi ako iniwan ng taong totoong nagmamahal sa akin. At syempre, ganun din po ako bilang isang ina. Hindi ko po pinagsisihan lahat ng nangyari sa aking buhay. Dahil habang buhay ko pong mamahalin ang aking pamilya. Grabe namang pagmamahal yun. May ganun pa kaya ngayon? Pero for sure meron kasi ito nga nangyari kay Marian. Grabe, no? Ano nga ba ang masasabi niyo sa story ni Marian? Na nabuntis ng maaga at nabuntis ulit pero pinanindigan siya ng ex niya. Comment down sa ating Facebook Live. Hanapin niyo lang po Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Sabi dito, ang sakit ng nangyari sa'yo, Marian, pero hinahangaan kita kasi pinanindigan mo ang pagiging batang ina mo. Ang swerte mo kasi nagkaroon ng taong handang magmahal sa'yo ng totoo at tinanggap ka kung ano ka pa. Mahalin mo ang pamilya na meron ka, ngayon nakatagpo ka ng tamang tao, Marian, sabi ni Ate Rhea. Parang mali yata yung pagkakasabi ko ng batang ina mo. Sorry naman, nagbabasa lang po. O ito, sabi dito, having 2 kids, sana natuto ka na sa buhay. May lalaking handang tumulong sa'yo, so be it. And love him fully for the love he has is pure. God bless. Sabi ni Ate Arlene, oo nga, pure ang pagmamahal niya sa'yo. Akalain mo, kaya niyang gawin yun? Diba? O ito pa, there's no fear in perfect love. Nakaka-proud naman ang ganyang mga lalaki. Bibihira po ang ganyan. You are blessed. Sabi ni Sheila, bihira na talaga, 'di ba? Kasi ngayon parang pinipili na lang natin yung convenience, 'di ba? Eto pa, first of all, pregnancy is the one thing you can't hide at all. Marian, you need to tell your parents that you are pregnant again. Accept their reaction or anger. It's much better that it will come out from your mouth than someone else. Let him step to the plate. Let him take responsibility and help each other out from here on. Sabi ni Ate Patricia. So magtulungan daw kayong dalawa at huwag kang matakot sabihin sa magulang mo. Ito sabi pa dito, Marian, pasalamat ka at binalikan ka ng ex mo. Siya talaga ang para sa'yo. Mahal niya ang anak ninyo. Sabi ni Ate Gloria. Grabe, no? Sabi pa dito, tanggapin mo ang alok ng ex mo sa'yo, Marian. Sabi ni Mami Rosie. Swerte mo pa rin dahil binalikan ka ng ex mo at pinanindigan ang pangalawa mong anak. Hanga ako sa'yo dahil isinilang mo ang mga anak mo. Sabi naman yan ni Ate Letty. Keep fighting, ate. Hindi po issue ang solo parenting, ha? Ako din po ay isang single or solo parent. Kinaya ko naman, ate girl. And I know, kaya mo for your kids. Hanggat nabubuhay, ayun, nawala. Hanggat nabubuhay ang magulang mo, I know hindi ka pababayaan. Sa mga lalaking hindi marunong manindigan sa anak, kayo ang nawalan, hindi kami. Dahil kung tumandaman kami, may mga mag-aalaga sa amin. Lahat ng pagsubok kayanin mo at need mong kayanin para sa mga anak mo. Sila ang gawin mong inspirasyon. Sabi naman yan ni Roar. So yan, may dalawang angels ka na dapat na gawin mong inspiration sa buhay mo, Marian. Sabi pa dito, wala ka nang makikitang lalaking ganyan. Sabi ni Elizabeth. Well. Totoong mahirap makahanap ng ganyang klaseng lalaki. Kasi, di ba, kung minsan, sinasabi natin na mahal natin ang isang tao, pero pag inconvenient na ang lahat, mawawala siya.
O kaya naman kapag mahirap na ang lahat, nagkakalabuan, aalis siya. Lalo na kapag responsibility na ang pinag-uusapan. Pero sa case ni Marian, first of all, Marian, I salute you. Yes, tama sila. Kasi hindi mo naisip na at a very young age, hindi ko to kaya, wag ko na ituloy. Hindi mo naisip na gumawa ng mali sa dalawang anak mo. Pareho mo silang itinuloy. Kahit risky, kahit mahirap. Diba? Doon pa lang matapang ka na eh. Kahit 17 years old ka lang. Diba? At nung naulit, oo nga, mali na naulit na naman pero nirisk mo. So, salute to you, Marian. And Marian, alam mo, napakaswerte mo. Hindi ka man pinanindigan nung nakabuntis sa'yo ngayon. Ang galing no, kasi blessed ka dahil yung ex mo ay gustong panindigan yung anak mo. Mahal na mahal ka niya. Para tanggapin niya ang lahat. Kahit wala na kayo, kahit sa iba yung bata na yan. Mahal na mahal ka niya para gawin niya yun. Pero ang tanong, mahal mo kaya siya? Genuine kaya ang feelings mo para sa ex mo? Or kailangan mo lang ng tatay ng anak mo? Kasi kailangan mong itanong sa sarili mo yun. Dahil masasaktan mo lang siya kung ang hinahanap mo lang ay tatay ng anak mo. Pero kung mahal mo siya, go. Diba? At sabi mo naman, masaya kayong mag-celebrate ng birthday mo kasi buo ang pamilya mo. At sinabi mo pa na hindi ako iniwan ng taong totoong nagmamahal sa akin. At sana ganun din ang pagmamahal mo sa kanya. At ipagpasalamat mo na may lalaking nandyan sa tabi mo. Dahil mahirap talagang hanapin yung ganyang lalaki. At ang hangad naman talaga ng lahat ay magkaroon ng buong pamilya. Makahanap ng partner na magmamahal sa kanila ng buo. Nang walang kondisyon, nang walang question. Spend your time on those that love you unconditionally. Don't waste it on those that only love you when the conditions are right for them. Kaya pahalagahan mo ang pag-ibig na meron ka ngayon. And yung mga mistakes na nangyari in the past, pwede mong ipasa yan sa magiging anak nyo. Na maging maingat. Lalo na at a very young age na hindi ganun pala kadali ang bumuo ng pamilya kapag bata ka pa. Siniwerte ka lang, Marian, kasi nabuo mo siya. God is good. And para sa akin, alam mo, yan ang true love mo. Dahil true love is usually the most inconvenient kind. But yet, kaya kang tanggapin. So treasure the love you have right now. Sincerely, Kara.